Welcome to Hong Kong! And na-miss ko yung tunog ng kanilang, tawag ito ng kanilang pedestrian. Ito yung signature nila na Xiaolong Bao dito sa may Crystal Jade. Octopus card yan yung ginagamit sa mga transportation nila dito sa may Hong Kong. Meron silang screen. Ayan so pwede nyo mapanood. Ayan, ang haba ng pila mga ka-wonder. Ang cute niya ka-wonder, ang cute ng design. Grabe ang taas din niya. Oo, di ba? Alam niyo ba, umaabot sa level yung nila dito, Thai food nila, parang 10. Ganun, signal number 10. Hi mga ka-wonder! Welcome to another vlog! Kamusta po kayo mga ka-wonder? So, nandito tayo ngayon sa may NAIA Terminal 3 dahil pupunta po tayo ng to the Hong Kong! Yan. So, second time na natin pupunta ng Hong Kong. And today is March 19, 2026. Ang travel dates po natin is March 19 to 24, 2026. So, yan. Lalagay ko dito. Hindi po tayo solo for this travel dahil kasama natin ang family. Ayan. Kasama natin si Mama, si Papa, and si Ate Lebs. Yay! So, pupunta tayo ng Hong Kong kasi may isa-celebrate tayong birthday. So, tignan nyo na lang sa mga susunod na vlogs natin. So, ayan, for this specific vlog is, i-share ko yung travel guide this 2026 kapag pupunta po kayo ng Hong Kong for Filipinos. So, mula dito sa Manila and papuntang Hong Kong. Also, i-share ko din yung mga travel requirements na kailangan yung i-ready and also yung pag-i-stayan nating hotel sa may Hong Kong. So, pagdating natin dito sa airport, before kayo pumasok ng mismong airport dito sa may Ninoy International Airport, Terminal 3, ipe-present nyo yung e-ticket nyo. So, ini-email yan usually. So, kasi ang airline natin for Manila to Hong Kong and Hong Kong to Manila is Cebu Pacific. And na-book natin ito mga ka-wonder ng 17,634 pesos. Good for 4 persons na yon. So, lumalabas 4,400 pesos per person yung naging ticket natin round trip. Seat sale to mga ka-wonder, imagine nyo, April pa natin to na-book last year and ang travel date is March. So almost 1 year yung naging difference nung yung time difference ng allowance nung pagbubook natin. So medyo matagal talaga. Make sure na mag-abang kayo ng mga seat sale kasi nakaka-book ng Hong Kong ticket for 4,000 pesos round trip, 'di ba? Compare mo kapag mas malapit na, yung usual mga 10,000, ganyan. Pero wala pa pong bagahe yun mga ka-wonder. Nag-add na lang tayo ng bagahe natin. Nito, nag-add-on na lang tayo. Pero check-in rin sa ibang mga airline. Meron nagsisale dyan. Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines, Hong Kong Express, Cathay Pacific. Check nyo din yung mga website nila pag magsiseat sale sila para mas makatipid kayo, di ba? Before kayo mag-book, compare kayo ng prices. So, meron na tayong ticket. Tapos, pagpasok natin dito sa airport, pumunta lang tayo ng travel tax booth kasi hindi pa natin nabayaran. Yes, as of March 19, 2026, meron pa pong travel tax. So, kailangan pa rin magbayad. Kahit na pumasa na siya sa camera, hindi pa rin siya effective sa time na to. So, hopefully, sana ma-effective na siya. Sabi kasi, ma-abolish na siya, pero wala pa rin effectivity date, so hindi pa rin na-abolish. Yung bayad natin sa travel tax is 1,620 pesos per person and 4 kami, kaya nasa 6,480 pesos total namin. Imagine mo yun, 4 kami, o lalo kapag marami kayo, mas marami kayong babayaran kasi per person po yung bayad doon and walang discount kahit na senior. So sana talaga, hopefully, soon ma-abolish na yung travel tax. Diba? Pang mo na lang, pang dim-sum mo sa Hong Kong, ganun. Tapos, after travel tax, dito sa may next na is check-in. So, for international, meron na po dito, may mga bago po silang kaganapan dito. Make sure na mag-online check-in kayo, ka-wonder, para diretso na po kayo dun sa bag drop. So, meron ako nakita ito. Ayan, meron na, diretso na. Ikaw na yung mismong magbabag drop nung bag mo. So, ilalagay mo na lang yung tag mo, ipiprint mo, tapos magpiprint na rin ng boarding pass. Ang galing. Malaking improvement ng Cebu Pacific or dito sa airport nila. Kasi nga, mas mapapabilis yung nagiging process ng check-in. Pero kami, doon pa rin kami sa normal kasi hindi na kami nakapag-print nung bag tag. So, bigay yung boarding pass. After nun is kumain tayo dito sa may mga restaurant nila dito sa
Terminal 3. Ang dami na pong mga kainan. Before po kayo pumasok ng immigration, sa may level 2, ang dami na pong mga kainan. Check nyo na lang po kapag kamari may mahaba pa yung oras nyo, pwede pa kayong kumain. And after nyan is immigration na. Pero teka mga ka-wonder, before po kayo papasok ng immigration, make sure na meron po kayong e-travel. So yung e-travel, yun po yung form na fill outan kapag lalabas po kayo ng bansa at papasok po kayo ng bansa ng Pilipinas. So, pwede nyo yan gawin sa website na to or sa QR code na to. So, 72 hours before your flight, pwede na po yan gawin. So, make sure na gawin nyo na para hindi na po kayo mahassle sa immigration. So, yan na sabi na natin ang immigration, proceed tayo sa mga requirements para sa mga pupunta ng Hong Kong as a tourist na mga Pilipino. So, tabi ako dito. Lalagay natin dito sa side na to. So, una, kailangan nyo ng valid passport. So, yung passport nyo, dapat hindi pa siya mag-expire within 6 months. So, may validity pa dapat siya na 6 months. Number 2, kailangan ng boarding pass. So, napiprint yan dun sa may check-in counter. Number 3, e-travel. So, make sure na gawin nyo na po yan 72 hours before your flight. Number 4, visa-free ba tayo sa Hong Kong? Yes, hindi po natin kailangan ng visa pag pupunta po tayo ng Hong Kong. Pwede po tayong magstay doon hanggang 14 days. So, yun na po yung maximum na stay natin kapag hindi kailangan ng visa. So, may arrival card ba sa Hong Kong? Wala na pong arrival card mga ka-wonder sa Hong Kong. So, yan yung mga requirements na kailangan yung i-ready kapag pupunta po kayo ng Hong Kong. Okay, next naman is immigration experience natin dito sa Philippines. So, sa case ko, wala pong tinanong. Bali, ang sinabit ko lang is yung passport ko and yung boarding pass. Yun lang yung binigay ko sa immigration officer. Tapos smile na, tapos tatak, tapos picture, yun na. Tapos sa sister ko, ang profile niya is nag-work siya private. Tapos, wala naman tinanong sa kanya, ganun din. Passport and boarding pass lang din. And dun sa mother ko, housewife siya. So, binigay lang yung passport and yung boarding pass. Walang tinanong din sa kanya. Tapos, yung kay papa ko, ang background niya is government employee siya and sa engineering office siya. And sa kanya, may tinanong. So, tinanong kung nag-work sa government. Tapos, sabi niya, oo. Tapos, sinanapan siya ng travel authority. So, doon na po nagka-problema. Medyo nagtagal kami sa immigration dahil kay papa ko. So, medyo nagka-confusion yata dun sa may part ng travel authority niya na dapat daw, meron daw sa DILG. Pero kasi si papa ko, sa local government unit siya nag-work. So, LGU siya. Hindi naman siya under DILG. So, ayun, medyo tumagal talaga. Siguro mga 20 minutes din kaming naghihintay sa kanya. Pero, yun, buti na lang naklaro naman na pwede naman daw siyang makapasa. So, sa tagal naming ilang pabalik, beses na siyang lumalabas ng bansa, na travel authority lang from LGU yung pinipresent niya, today lang nagka-problema. So, yun yung problema nila na DILG daw. Dapat from DILG. Pero, ayun, buti na lang, alam nyo, buti na lang talaga, pinalusot pa rin siya. Siya pa naman yung rason kung bakit kami mag-Hong Kong. Tapos hindi matutuloy. Pero thankful pa rin kami dahil sumakses na tayo sa immigration. Meaning yan is makapunta tayo ng Hong Kong. So, waiting na lang tayo sa boarding natin. 2:30 ang boarding time natin mga ka-wonder. Kaya, waiting lang tayo. Kaya, update ko kayo later pag boarding na po. Ayan. Before boarding, kasi medyo matagal pa, share ko yung nabili kong tripod mga ka-wonder. Ito na yung pinakamaganda kong tripod na nabili. Kasi ganito siya. Pwede siya sa phone. Pwede rin siya sa camera natin na ginagamit. Tapos may clicker pa siya. Tapos hindi na kayo maiipit kasi ganyan lang siya. I-open nyo. Tapos ganyan na. Tatayo na. Oh, di ba? Perfecto mga ka-wonder sa mga solo travelers na katulad ko. Or kapag kamari walang magpipicture sa inyo kasi kamari phone nyo, ikakabit nyo lang sang ganyan. Oh. Tapos pwede na kayo magpicture. Tapos ma-adjust yan mga ka-wonder ito. Tapos yung clicker, Bluetooth naman po yan. Tapos ikiklik-click nyo lang yan. Tatago nyo sa bulsa nyo. Tapos, di ba, makakapag-picture na kayo. Tapos pwede pa yan landscape, ganyan. Oh, di ba? Kaya perfect tong nabili ko, super liit pa. Kaya pwedeng kasyang-kasya sa bag. Lalagay ko na lang sa link yung pinagbilihan ko para doon yung bilihin mga ka-wonder. Yun lang. Ka-wonder, boarding na tayo. Ayan, Cebu Pacific, going to Hong Kong. I-ready nyo lang yung passport and boarding pass nyo dito.
Hi, Wonders! So, nakasakay na tayo ng Cebu Pacific and guess what? Meron tayong Cev is 30. So, happy 30th anniversary Cebu Pacific. Diba nung last time pumunta tayo sa kanilang event nung nag 30th anniversary sila. Tapos ngayon, meron silang pa-magazine. So, pwede nyo itong iuwi ka Wonder. Paalam nyo lang dun sa mga staff. Nandito lang yan sa mga, yung lagayan sa mga seat. So, ang ganda nung nila, nung edition na to. Limited edition lang to kasi nga for their 30th anniversary. So, iuwi natin to. Paalam ko naman dun to mamaya. So, ang travel time natin from Manila to Hong Kong is around 2.5 hours. Update ko kayo later mga ka-Wonder. Welcome to Hong Kong mga ka-Wonder! Ayan, so andito na tayo sa Hong Kong International Airport mga ka-Wonder. So, ang travel time pala natin is 2 hours from Manila papunta dito sa Hong Kong. And take note na no time difference. Meaning, time check tayo, it's 6:15 in the evening dito sa may Hong Kong. Diyan sa Pilipinas, same lang yung oras. So, di kayo maninibago, walang jet lag. So, ang weather ngayon is 27 degrees. So, parang Tagaytay level. Ayun, no? Ito yung airport nila. Welcome to Hong Kong. So, agenda natin dito. Nandito pa lang tayo sa arrivals dadaan muna tayong immigration and hindi ko alam kung inspection. And kukunin yung bagahe natin. Tapos, mga airport essentials like yung internet, money, ano pa ba? Kung paano tayo pupunta ng city, yan. I-update ko kayo later pagkatapos natin sa immigration. Grabe, sobrang laki ng airport ng Hong Kong. Ayan magti-train pa tayo ka-Wonder para papunta dun sa may immigration and papunta sa may baggage claim. Ayan di ba? Hi ka-Wonder! So, tapos na tayo sa immigration. So, sa immigration, passport and boarding pass lang po yung i-present nyo dito sa may Hong Kong. Medyo malaki ang airport ng Hong Kong, mga ka-Wonder. Kaya, bigyan ko na kayo ng tip na, nakita nyo naman kanina, nag-train pa tayo. Tapos, ang daming lakaran. So, ganun talaga ang nila dito. Airport na nila dito sa may Hong Kong. Kaya, wag na kayong magulat. So, sakto, napanood mo tong video na to, pag pupunta kayong Hong Kong, may idea ka na. So, ngayon, hinihintay lang natin yung bagahe natin sa carousel number 13. Yan, dito siya. Hinihintay lang natin. So, no questions asked pala sa immigration nila dito ka-Wonder. Bigay lang passport and boarding pass. Tapos, ganito yung itsura ng binibigay na papel. Hindi na siya tinatatakan. So, ito siya. Ayan. So, ganitong papel lang mga ka-Wonder yung ibibigay. Hindi na siya tatak. Tapos, kapag dito sa may Hong Kong, hindi na kailangan ng arrival card. So, nabanggit ko na yun kanina, pero inulit ko lang, baka kasi magtanong ulit po kayo. Okay, Hong Kong Airport Essentials mga ka-Wonder. Number 1, internet. So, for internet mga ka-Wonder, usually ang ina-avail ko na is eSIM. Kasi yung phone ko, ready naman na siya sa eSIM. Kasi for me, yun na yung pinaka-convenient, hassle-free. Tapos never naman ako nagkakaproblema kapag may eSIM ako. So na-avail ko yan sa Agoda. So na-check ko sa Agoda, mas mura siya ka-Wonder. Kaya doon na po ako nagbo-book. So search nyo lang ito. Ayan. Tapos, make sure na kapag ibubook nyo po yan, use my Agoda activities. That is Agoda Wonder J, all capital letters, for up to 5% discount. Sayang yung matitipid nyo. Tapos, kapag physical SIM naman, kapag hindi ready ng eSIM yung phone nyo, pwede rin naman. So, physical SIM, pwede kayong bumili dito sa labas ng arrivals ng airport. Tapos, kung Wi-Fi rental naman, meron din yan sa Klook or sa Agoda. Ito, check nyo na lang to or ito. Tapos, use my mga discount codes na lang para mas makatipid po kayo. Lalo pag family, mas okay yung Wi-Fi talaga. So, ang experience ko dito is eSIM talaga yung ginagamit ko. So, alam nyo ba, ban kasi ang TikTok dito sa may Hong Kong. Pero kapag eSIM ng Agoda yung ginamit nyo is hindi po magagamit nyo pa rin yung TikTok. So, yun yung tip natin para magamit nyo pa yung TikTok dito sa may Hong Kong. So, another travel essential, number 2, money. So, ano nga ba ang pera nila dito sa may Hong Kong? Ang tawag sa pera nila is Hong Kong dollar. So, upon checking, ito yung current money exchange. So, nasa 7.5
pesos yung exchange rate ng 1 HKD, 2 pesos. So, usually, ang ginagawa ko mga ka-wonder is nagwi-withdraw na lang po ako ng pera. So, later, papakita ko naman sa inyo kasi mas convenient and hassle-free. Pero pwede rin naman kayo magpapalit ng pera, yung like peso or USD sa Hong Kong dollar kung yun ang pera nyo. Pero mas hassle-free talaga at mas convenient kapag ang pera nyo is ay magwi-withdraw na lang kayo. So, yan yung tip ko naman kapag sa pera. Pakita ko mamaya kung saan tayo magwi-withdraw kasi GCash card yung gagamitin natin and nabasa ko sa review, walang charge. So, doon tayo magwi-withdraw. So, labas na tayo. Yan. So, dito sa Arrivals Ka-Wonder, dito kayo pwedeng kumuha ng express pass nyo. Ayan. Ito Ka-Wonder, Octopus Card. Yung Octopus Card, yan yung ginagamit sa mga transportation nila dito sa may Hong Kong. Pinambabayad din siya sa mga cafe, ganun. Dito sa airport, ang mga packages nila is, ayan. Dalawang klase yan. Ito yung original daw. Tapos ito yung for the tourist na Octopus Card. So gusto ko sana yun, kaso wala daw sila nung parang ito lang. Kailangan daw bibili ka with package. So screenshot niya na lang. Ayan, okay Ka-Wonder, meron na tayong Octopus Card. So ito yung Octopus Card. Explain ko ng maayos kasi hindi ko na-explain kanina. So yung Octopus Card, ito yung ginagamit nila dito sa may Hong Kong kapag magta-travel kayo around sa Hong Kong. So meron sila dito, ginagamit nila to for transpo like sa may buses, sa MTR. Yung MTR yun yung parang MRT nila dito sa may Hong Kong. Tapos ginagamit din nila to pambayad sa convenience store, sa cafe, restaurant. So, sobrang convenient na pag meron kayong Octopus Card. So, dalawang klase yung Octopus Card nila dito. Meron yung on loan, tas meron yung pang tourist, mga Ka-Wonder. Itong binili natin pang tourist na Octopus Card, ayan o, adult tourist Octopus Card. Yung on loan Ka-Wonder, yun ang parang hihiramin nyo lang siya, tapos ibabalik nyo siya dito. Bali, may 50 Hong Kong dollars na loan yon, tapos ibabalik nila sa inyo kapag binalik nyo yung mismong card. Parang ganun siya. Pero ito, parang itong tourist Octopus Card naman mga Ka-Wonder, sa inyo na to. Tapos loadan nyo na lang. Ganun yung difference ng dalawang Octopus Card. So, at least may souvenir na rin tayo. Ito na yung binili natin. Tapos, pwede nyo tong i-book sa Klook para ipipick up nyo na lang or sa Agoda mga Ka-Wonder. Ito mismo yan, pag sa Klook, ito naman kapag sa Agoda. Compare nyo na lang yung prices, tapos make sure to use my code na lang para mas makatipid kayo. Or pwede kayong mag-pick up na lang dito. Mas recommended ko na dito na kayo bumili kapag late night yung arrival nyo. Tapos, kapag maaga-aga naman kayo, like hanggang 9 or hanggang 10, yung arrival nyo dito sa may airport, pwede nyo nang i-pre-book before pa kayo bumiyahe from Manila papunta dito sa may Hong Kong. So, ang Octopus Card pala mga Ka-Wonder, different yung for adults, tapos different din siya for kids. I think 3 to 12 years old yata yung kids. Tapos, different din yung siya dun sa senior, which is 65 years old pataas, kasi mas mura yung mga pamasahe ng adult, mura yung pamasahe ng mga kids and senior. So, yan yung Octopus Card. So, ngayon naman is magwi-withdraw tayo ng pera. Ayan. Hi Ka-Wonder, so ngayon naman is magwi-withdraw tayo ng pera natin or Hong Kong dollar. So, sa research ko, mag-withdraw daw kayo sa Hang Seng Bank kasi doon yung GCash na walang charge. Kaso, sa city pa daw yun, sabi dito sa information. So, ang choice nyo lang is dito sa may Bank of China or HSBC. So, marami naman dito. So, check na lang natin dito sa may, dito, HSBC. So, make sure na yung nyo, Mastercard, ayan, may Visa. So, yun yung gamit nyong card. So sa atin, GCash card, Visa naman yun. Meron na tayong Hong Kong dollar, mga Ka-Wonder, 1,500 yung winidraw natin. Sa HSBC, hindi tayo maka-withdraw, kaya dito tayo sa may kabila niya, which is the Bank of China. So, ito yung yung charge ng mga Ka-Wonder para makita nyo. Ayan. So, 1,500 HKD. Ang exchange rate niya is 0.1267. Converted amount to peso is 11,837 pesos. This is as of March 19, 2025.
26. Dito na tayo sa arrivals mga ka-wonder ng Hong Kong International Airport. Tapos pwede kayong magpa-picture dito. Meron sila. Bago yan, nung last na punta natin dito is wala yan. And ganito yung itsura ng airport nila. So dyan tayo galing sa arrivals hall na yan. Tapos dyan papunta yung airport station nila, which is yung express train nila. And dito, ang daming mga kainan. Meron dito Crystal Jade, Ho Kong Ki. Meron 7-Eleven ako nakita doon. Tapos, hindi ko alam kung ano pa yung iba na meron dyan. So, siguro dito tayo kakain sa may Crystal Jade. Check natin yung menu nila. Welcome to Hong Kong! Ayan, so, check natin yung menu. Anong meron? So, meron silang mga dim sum. Ito, Xiaolong Bao. Magkano siya? Ayan, yung mga food nila dito. Mga noodles yata yung iba, no? Ayan, may mga noodles sila. Nasa 66, 68, 58. Signature dandan lam yan. Nasa 75. So, noodles yung food nila dito. Tapos may mga ganyan din sila, oh. Uy, parang ang sarap nito. Soup. May mga ulam din sila. Tapos may mga fried rice, ganito. Nasa 103. So, dito na tayo kakain ka-wonder sa may Crystal Jade. So, ito yung una nating food. Ito yung bestseller kasi nila yung ganitong mga kind ng noodles. Pero yung hindi maanghang yung in-order natin. Tapos ito is beef. So, for sharing, may order pa kaming iba. Xiaolong Bao, ganyan. So, pakita ko dito. Order din tayo ng fried rice. So, this is ham and chicken. Okay, so try na natin yung noodles ka-wonder. Ito yung signature noodles nila dito. Ayan. Pwede siya yung maanghang. Kung di kayo fan ng maanghang, itong in-order natin is yung hindi maanghang. Super lambot niya. Tapos sobrang sarap nung broth niya. Malinis. Tapos this one is beef. Super lambot. Yeah, lasang-lasa mong Chinese talaga. Nasa Hong Kong na talaga tayo. Tikman naman natin ang fried rice. Ito. Fried rice. So, masarap din naman talaga yung pagkain ng Chinese. So, yung fried rice nila dito mga ka-wonder, kanin pa lang, ulam na. Literal. Medyo nakukulangan ako sa alat. Medyo matabang siya. Yun na yung Xiaolong Bao. Ayan, ito yung signature nila na Xiaolong Bao dito sa may Crystal Jade. Ka-wonder. So, masarap yan. Nakatikim na tayo niyan, pero dito sa may Crystal Jade is first time natin. Tapos meron sila dito, kung kulang kayo sa matabang ganyan, try nyo lagyan ng toyo. Tapos kapag kumain kayo dito sa may Crystal Jade, meron na silang complimentary tea. So unlimited na to. Yung katabi namin kasi nire-refill na siya. Yan, masarap. Ngayon naman is try natin yung Xiaolong Bao. Here. Ooh, look at this. Nakakapaso to ka-wonder, kaya ganito nyo siya kainin. Butasan nyo siya sa gilid. Tapos, meron na siyang sabaw na lalabas. Yan yung mainit na parte. Tapos, for the taste, pwede nyo lagyan nung may ginger sila. Tapos, lagyan nyo ng, I think toyo yung combo niya. Ito, I think ginger to eh. Tapos, lagyan nyo siya dyan. Medyo mainit to. Kaya doble ingat lang. Pero masarap siyang kinakain ng mainit. Tikman muna natin yung sabaw niya. Sarap. Vinegar siya. Ito mga ka-wonder. Vinegar siya. Ang init. Pero ang sarap. Medyo mainit ha. Ingat kayo. Butasan nyo.
Hmm. So, ito mga ka-wonder, this one is pork dumplings naman. Tapos, ayan, may kasama siyang ginger. Tapos, lagyan nyo na lang ng vinegar. So, tikman na natin. Ito na yung pork dumplings. Papansin nyo ka-wonder, sa bottom niya is fried siya. Tapos, may sabaw din siya kasi na-poke ko siya ng, nabutas ko siya ng, chopsticks. Yan, crispy. Sa labas. Medyo makapal yung breading nyo. Kaya natin lagyan ng sauce. Ito. Ng sauce. Sarang lade. Sarang mo na lang. Ang init. Parang mas nagustuhan ko yung xiaolongbao kasi dito. Kasi mas fresh yung lasa nun. Tapos nakakapalan ako dun sa wrapper niya. So, masarap pa rin. No. Yan, dito tayo kumain ka-wonder. Yung sila mama, papa, and ate. Crystal Jade. Dito lang yun sa arrivals ng Hong Kong International Airport. Oh, tignan nyo naman mga ka-wonders. Hindi masyadong gutom, tapos hindi masyadong masarap. Ubus na ubus. In fairness, ang sarap ng food nila. Medyo lang talaga, nasa pricier side, pero masarap naman, diba? Ayan ka-wonder, nakabili na tayo sa Agoda ng SIM natin. Tapos may QR code dyan. So, ganito siya. Ipipicturean nyo siya, tapos QR code nyo lang. Tapos i-allow nyo na siya dito, tapos mag-activate na yan. Ayan, so total bill mga ka-wonder, nasa 371 HKD. So, yan yung presyo ng mga kinain natin I-screenshot nyo lang para magka-idea kayo. So, ngayon naman is pupunta na tayo sa hotel natin. Take note ka-wonder na ang airport nila and yung city, magkalayo po yan dito sa may Hong Kong. Around 1 hour away siya kapag ibabas nyo. Pero ito yung mga ways para makapunta kayo sa city. Una is yung express train nila. Pwede nyo i-book yung ticket sa Klook or Agoda. Mas mura po doon. 24 minutes lang to the city. Pero may oras lang din yun mga ka-wonder. Tapos another way is ito, yung gagawin natin. Pwede kayong mag-train, mag-bus, and mag-taxi. So dito tayo, pupunta kasi magbabus po tayo. So tayo, naka-stay kasi tayo sa may Wan Chai area, sa may Causeway Bay. So ang usual na pinag-i-stayan kasi dito ka-wonder is sa may Central, Mongkok, TST, and yon yung pag-i-stayan natin which is the Wan Chai or the Causeway Bay area. So tayo, meron kasing direct na ka-wonder na bus papunta doon, kaya magbabas na lang tayo. Hindi na tayo mag-express train kasi para hindi na tayo mag-transfer. So other way para makapunta is para mas convenient, mag-taxi kayo, pwede rin. Pero mas mahal po yung taxi nila dito, na try ko nang mag-taxi. Tapos pero pwede nyo rin gamitin yung Uber. Medyo mahal din. So, kapag marami kayo, tapos may mga senior kayong kasama, ang pinaka-convenient and hassle-free, tapos hindi talaga kayo hassle is mag-book po kayo ng airport transfer. Pwede nyo i-book sa Klook or Agoda. Maganda yan kasi pwede siya sa mga malalaking bagahe, tapos good for 4 to 6 packs. Tapos, diretso na from dito sa airport, diretso na ng hotel nyo dito sa may Hong Kong. So, yan yung mga ways para makapunta kayo sa city. Pero tayo is magbabas na tayo. So, from dun sa arrivals, mga ka-wonder, mag-right lang kayo. Diretso lang naman to hindi ko siya pinuputol para makita nyo din yung dinadaanan natin habang nagsasalita tayo. Ayan, ito, may mga signages naman mga ka-wonder. Check nyo, ayan nakasulat, bus. Tapos, nga pala, paano ko nalaman na magbabas kami? So, ang ginagamit ko na pag-navigate dito sa may Hong Kong is Google Maps. So, i-download nyo yan kasi sobrang, naman na siya, hindi naman sa tama palagi, pero most of the time, reliable, yan. So, sinuggest niya na mag-bus kami kasi may direct na. So, compare nung kapag express train, tapos magbabas ulit. Tapos, nandito na tayo. And kung nalilito pa rin kayo,
And screenshot nyo to mga ka-wonder. Tapos makikita nyo dyan, may mga areas dyan. Tignan nyo, may number dito. Ayan o, number. Tapos may pangalan ng pupuntahan, tapos may oras. Tayo, 8:30 yung bus natin, which is A11 yata. So hanapin natin yung A11 dito. May signages dito. So dito daw tayo pupunta. Ayan, ang haba ng pila mga ka-wonder. So doon tayo galing. Ayan yung arrivals. Tapos yan yung signage ng bus terminus. Tapos ito tayo, A11. Nakasulat naman siya. May number naman siya sa labas ng bus, sa harapan. Ayun, nakasulat A11 North Point. Tapos nakalagay dyan kanina is via Causeway Bay. Tapos ang gagamitin lang natin, ka-wonder, is yung ating octopus card. So yan yung in-avail natin kanina na octopus card. Ito siya. Ito yung itsura niya. Itatap lang natin yan mamaya. And may preloaded na to na 128 HKD. So check natin kung magkano yung magiging pamasahe. Ayun o, ang cute niya, ka-wonder. Ang cute ng design. Ano ba to? Para siyang ferry. And so tayo na, ka-wonder. Yan, sister ko, itatap niya yung octopus card. Ang pamasahe ay 41.9. So ganito siya. 41.9 ang pamasahe. Tapos dito may mga lagayan naman ng bagahe. Check natin kung kakasya pa. Tapos dito na lang. Ay, meron. Hanapan nyo kami upuan dyan sa taas. Let's go. Ayan, so dito tayo sa taas uupo. Ayan, dami pang upuan. Ayan. Ayan, so andito na tayo sa taas, ka-wonder. Ang dami pang upuan, no? Pero yung mga bagahe dun sa baba, safe naman kasi meron silang screen. Ayan, no? So pwede nyo mapanood kung may kukuha, ganyan. So don't worry. Maganda sana ang pwesto, ka-wonder, is yung dun sa harapan. Ayun, no, doon. Kasi wala nang available. Hi, ka-wonder! So after 1 hour, nandito na tayo sa may Causeway Bay. So Google Maps lang. Abangan nyo lang. Tapos mga 2 to 3 stops before yung stops nyo is bumaba na kayo from dun sa second floor. May wifi nga pala yung sinakyan natin na Skyliner bus. Okay naman, komportable. Tapos nare-recline naman yung bus niya. So fix yung pamasahe. Nasa 41.9 HKD. Medyo mahal din Times 7, 7, 14, 21, 28. Mga 300 plus, mga ganun. Tapos nandito na tayo sa may Wan Chai area dito sa may Causeway Bay. So ngayon, naglalakad na lang tayo kasi mga 5-minute walk lang naman yung hotel na pag-i-stayan natin. And ganito yung vicinity, ka-wonder. And na-miss ko yung tunog ng kanilang ng kanilang pedestrian. Yan, mukhang yan na yung ating pag-i-stayan. Pangalan kasi ng hotel natin is The Charter House. Grabe ang taas din yun. Oo, di ba? Tapos ito yung vicinity niya. So try muna nating mag-check-in, mga ka-wonder. Yan, dito na tayo sa reception area nila. In fairness, ang bongga. Ayun. Tapos elevator dito. So check-in muna tayo. So dito na tayo sa hallway. Ang room natin is 407. Hi, ka-wonder! So nakapag-check-in na tayo and here's our room for 5 nights here in Hong Kong. So, quick room tour lang tayo. So, pagpasok nyo, ito, meron silang 2 beds here. So, sabi dun sa nabook natin is double bed. Pero mukha naman siyang, hindi siya double bed. Mukha siyang queen size bed na 2. So, family room to. And ang pangalan pala ng hotel na nabook natin is Charter House Causeway Bay. So, nabook natin to sa may Agoda ng around 5,000 pesos. Good for 4 persons na to Kasi ang maximum na pwedeng magstay dito is 4 person. Per night is 5,000. So, in Hong Kong standard, mura na to. Tapos, naka-discount pa tayo dahil sa Agoda nga natin siya ginamit or binook dahil ginamitan natin ng ating Agoda Hotel Coupon that is Wonder J Agoda, all capital letters. So, kapag magbubook po kayo ng hotels nyo, make sure na gamit po kayo ng coupon natin. Sa Agoda, para ma-redeem yung code natin, pumunta lang kayo sa Agoda app, tapos pindutin nyo, deals,
Tapos, i-type nyo Wonder J Agoda dyan sa coupon. Tapos, i-redeem nyo po. Tapos, make sure na kapag meron na kayong hotel, ganyan, dapat mag-a-apply talaga yung coupon kasi up to 10% yung madi-discount nyo. So, quick room tour tayo mga ka-Wonder. So, meron tayong 2 beds. Tapos, meron tayo dyang 2 pillows and 2 pillows. Tapos, doon, may pailaw sila. And doon, may salamin. Tignan yung mga ka-Wonder. May salamin dyan. Tapos, dito sa side na to, ayan, may TV naman. Hindi ko lang sure kung Netflix ready. Tapos, dito, meron tayong table. Tapos dito, maganda kasi meron tayong electric kettle. Ayan. Tapos, dito mga ka-Wonder, check nyo. Ito, meron tayong, I think, ano meron dito? Window. Okay. So, ito yung window. Tapos, dyan sa baba, yung street. Tapos dito, anong meron? Ito, hair blower. Tapos, merong sleepers naman na provided. Tapos, ito, meron tayong mini ref. Tapos, meron dong telephone. Tapos, ka-Wonder, yung kanilang saksakan dito is ganito. Check nyo to. So, dapat magdala kayo ng universal adapter nyo. So, check ko yung nabili ko sa Omni kung uubra siya. Papakita ko sa inyo pag na-unpack na natin yung ating bagahe. So, basically, parang maluwang naman na siya in Hong Kong standard ha. Kasi dito, meron na tayong parang medyo hallway. Tapos, dito, wala nga lang space doon. Talagang bed na lang talaga siya. So, hihigaan nyo na lang. Tapos, sa ilalim, pwede nyo pang ilagay yung mga ibang gamit nyo, ganyan. Tapos, dito, meron tayong safe. Tapos, dito naman, may salamin. Nakapag-toilet na si mama. Ano yung binigay nila? Ito. Ganito yung towel nila. Ay, akala ko, ganito. Ano ba to? Ba't towel? And tapos, extra sleepers. Kasi, pwede nyo itong i-book itong family room kapag 2 kayo, 3, or maximum ng 4. Tapos, ito naman yung kanilang toilet. So, in fairness, maluwang naman. Ayan. Ito yung ating mirror. Dito, may towel, may tissue, meron tayong hand soap, and dito, meron tayo ditong sink. Ayan, meron pa ditong ganyan. Tapos, ito yung ating lavatory. Kaso, walang bidet mga ka-Wonder. Ganito talaga dito sa Hong Kong. Yung mga hotel nila is walang bidet. So, tissue. So, diskartihan nyo na lang. Ang ginagawa ko ito, shower yung ginagamit nating bidet. Medyo dugyot pero wala, hindi tayo sanay ng walang bidet. Pero ang gawin nyo na lang, bili kayo sa Shopee, TikTok, or sa Lazada ng yung portable bidet. Tapos meron ng towel, and ito yung kanilang liguan. Hot and cold shower naman to with, ayan, 2-in-1 hair and body. So, basically, yan na yung ating hotel na pag-stayan dito sa may Hong Kong. Yan. Ito yung mga, ka-Wonder, sinasabi kong adapter. Ayan siya. Ganyan yung saksakan nila. So, magdala na lang kayo. Nabili ko to sa may Omni. Ano yung Omni? Ayan, Omni yung brand niya. So, lalagay ko na lang yung link dyan. Dyan nyo bilihin. Para diretso na. Tapos, bumili rin ako ng extension. So, lagi kong dala yan kapag nagta-travel para ready na. Hi, ka-Wonder! So, nakapag-freshen up na tayo and ready to sleep na. So, napansin ko, medyo manipis yung unan nila. Pero, malambot. Malambot, diba? Hindi matigas. Tapos, na-try ko na rin higaan yung bed. Medyo nasa matigas na side siya. Pero, yung parang hindi ka try natin. Baka bukas masasabihan ko kayo kung talagang komportable or hindi. Anyway, so recap natin yung mga nangyari today. So from Manila, yung travel process natin. Actually, from Pangasinan kasi Pangasinan kami nanggaling. Tapos bumiyahe kami ng mga 6 a.m. yata. Tapos 5 hours pa yun na bus ride. Kaya sobrang haba nung naging araw natin. Hindi lang tayo flight. Meron pa tayong land travel from Pangasinan papunta sa may Manila, tapos Manila to airplane papunta dito sa Hong Kong, tapos nag-bus na tayo. So sobrang haba talaga nung naging travel process natin. Anyway, recap natin. Shinare ko yung travel requirements, yung immigration experience, yung boarding, mga immigration naman dito sa Hong Kong, and mga airport processes and requirements
and essentials naman dito sa may Hong Kong, and kung paano pupunta ng airport, from airport papunta dito sa may city. So, nandito tayo sa may Causeway Bay area, nakastay mga ka-wonder. Kaya, ayun, tas ito, shinare ko kung quick room tour ng hotel natin dito sa may Hong Kong. So, yung pinaka review natin dito sa hotel natin is sa mga susunod na araw kasi tutulugan pa naman natin to. Tapos hindi ko ata na-share kanina kasi itong nasabi ko, family room, yung na-search ko pala kapag kanwari isa or dalawa lang kayo, yung room nila dito nag-i-start siya sa 3,500 pataas. Depende siya sa dates. Tapos depende rin talaga siya kung sa season. Kung high season, ganyan, talagang mas mahal siya. Pero in Hong Kong standard, ulitin ko, budget friendly na to. Pero in Pinoy standard, mahal siya. Pero kung Hong Kong nga, mura na siya. So, at least na meron kayong another option ng pag-i-stayan dito sa may Hong Kong. Tapos, share ko na din yung best time to visit or best months to visit Hong Kong. So, kapag November to December, maganda siya kasi malamig. Tapos, ang cons lang niya is maraming turista. Tapos, medyo mahal kasi nga peak season. Tapos, January to February, maganda rin pumunta kasi nga malamig. Tapos, medyo konti yung turista. Tapos, March to May, ganyan. Maganda rin pumunta, medyo sunny. Yung punta natin, March. So, start na to ng painit na. Pero, today is March 19, sa labas, parang hindi siya sobrang mainit. Pero, hindi rin siya sobrang malamig. Oo, parang Tagaytay level yung niya, lamig lang niya. Pero, light jacket siguro pwede kung mga pupunta kayo dito sa mga susunod na araw. Pero, t-shirt pag di kayo lamigin, I think t-shirt is okay na. So, ayan yung mga best months to go here in Hong Kong. Pero, alam nyo ba, umaabot sa level, yung nila dito, typhoon nila, parang 10, ganun. Signal number 10, mga ganun. Talagang ganun siya, ganun yung signal nila. Sa atin, di ba, hanggang signal number 5. Tapos pag signal number 5, talagang bagyo level na talaga yung marami nang masisira. Pero sila umaabot ng signal number 10. So, check nyo na lang yung weather. Tapos kapag may bagyo, yun, mag-decide kayo kung tutuloy kayo or hindi. Kasi grabe rin yung bagyo dito. So, marami rin mga nagsasara, ganyan. Kaya, check nyo na lang. So, anyway, ang haba na ng naging vlog natin. So, sana kapag umabot ka sa part ng video na ito, make sure na mag-subscribe ka na ka-Wonder kasi alam ko naghahanap ka ng mga travel guides na lalo na kapag pupunta ng Hong Kong. So, happy 300,000 subscriber pala mga ka-Wonder sa atin. So, ang dami-dami na natin dito. Tapos, thank you po sa mga sumusuport mula nung umpisa pa nung nagda-driver's license tayo hanggang sa makarating tayo sa subscribers na meron tayo ngayon. So, kapag nagustuhan mo tong video na to, make sure na i-hit mo yung like button para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. And kapag may mga questions, suggestions po kayo, just comment down below. Tapos, subscribe na rin po kayo. And also, follow nyo ako sa mga social media accounts ko. So, di natin end tong first vlog natin dito sa Hong Kong. And, abangan nyo yung mga next vlog natin, mga ka-Wonder. This is Wonder J. Bye-bye, mga ka-Wonder. See you po sa next vlog here in Hong Kong. Good night.